Tayo po ay nasa lesson number 4. Ayan. At ito pong lesson na ito, mga kapatid, ay isa sa pinaka-paborito ko. Ayan. Simula po nung ako ay naligtas, mga kapatid, na-appreciate ko talaga ang pag-aaral po ng right division of the scriptures. Tonight, mga kapatid, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin before tayo magpatuloy sa atin pong slides tonight. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Kayo po ang author ng salita po ninyo, and you are the author of right division. Thank you so much, O Lord, sapagkat from the very beginning, sa Genesis pa lang, sineseparate niyo po yung mga bagay na dapat i-separate. At yun po ay right division, Lord. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo kaming lahat sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. Again, lesson number 4. Kung hindi pa po ninyo napanood, mga kapatid, ang ating lesson 1, 2, and 3, pasuyo po. Ayan. Inyo po namang panuorin para masarap at maganda ang atin pong pagtalakay at pagkatuto dahan-dahan. At ito po ating lesson na ito ay galing po sa ating libro na may pinamagatang Established in the Faith, Discipleship Under Grace. Amen. So again, ang ating topic tonight, right division of the Scripture. This lesson introduces the biblical framework of dispensations from a moderate dispensational perspective. Okay? Binigyan natin noon ng diin na we are moderate dispensationalists. Hindi tayo progressive, hindi po tayo classic, hindi po tayo hyper, at hindi rin po tayo ultra. Bagamat ang akala ng iba, mga hyper-dispensationalist po tayo, pero hindi po nila napag-aalaman na merong 5 uri o 5 grupo ng dispensationalist sa na nag-i-exist ngayon sa buong mundo, mga kapatid. At tayo po ay moderate dispensationalist, showing God's progressive revelation and purpose through history, from creation to the eternal kingdom, and to emphasize the distinct apostleship and message of Paul under the dispensation of grace. Sa madaling salita, ang atin pong pag-aaral ngayon, hindi ito ganon kahaba, mga kapatid. Maiksi lang po ito, sapagkat ito nga po ay parang rudimentary lesson, o parang to just prime you up, mga kapatid, sa lesson pong ito. Pero mayroon po tayong advance na mas malalim na approach dito po sa right division. At napakadaming sangay, mga kapatid, o branches ng usaping ito. So, basic lang yung ituturo ko ngayon pong gabi, mga kapatid. At bibigyan din natin po ng diin kung bakit mahalaga na makilala natin si Apostol Pablo bilang ating siyang spokesperson in this time era. Okay? Many errors in doctrine stem from not rightly dividing the word of truth. God has not dealt with all men in all ages the same way. While His character never changes, His instructions to mankind have changed according to His purpose and timing. So, yan po, totoo yan, no? Ang daming maling doktrina. May nag-comment po doon sa aking post, mga kapatid, tungkol po sa bakit hindi natin bibitawan ang pangalang Baptist. May nag-post po na maitim ang balat, negro po yata yun, mga kapatid. I don't know kung African siya o ano, mga kapatid. At ang sabi niya, you are promoting Baptist, sabi niya. Why you're not just preach the kingdom? The kingdom of the kingdom. Sinabi niya yung kingdom. So, hindi ko na sinagot, mga kapatid, sapagkat hayaan lang natin na magbasa. We are not promoting the kingdom. We are promoting the body. Amen. Iba po yung kingdom. Ang kingdom ay yan po ay particularly para sa mga Hudyo. Pero tayo po ang tinataas po natin at binibigyan po natin ng highlight ay ang one body, the body of Christ, mga kapatid. Okay? Iba-iba po ang dealing ng Diyos sa bawat panahon.
Yung utos kay Noe na gumawa ng ark ay obviously hindi para sa atin ngayon. Ano po? Ang huwag kakain ng baboy, ipangilin ang sabat, at magpalayas sa mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, at bumuhay ng patay, very obvious din na hindi para sa atin sa panahon ngayon. Ang preaching na repent for the kingdom of heaven is at hand, obviously din hindi para sa atin ngayon, mga kapatid. Okay? So sa mga kaibigan natin, kapatid natin sa pananampalataya na ngayon lamang po narinig ito pong topic na ito, I hope na wag po kayong ma-culture shock. Bigyan nyo po ng pagkakataon na marinig ang pag-aaral na ito sapagkat dito po hihimay-himayin po natin kung para saan ang doktrina, mga kapatid, na nauukol o ano ang doktrina na nauukol sa ating panahon ngayon. Sapagkat ang Biblia po ay punong-puno ng doktrina o katuruan. Hindi lahat ng nandito ay direktang para sa atin ngayon. Okay? Lahat ng naririto ay may kwento, may kasaysayan, yun po ay may matututunan tayo. Pero hindi po lahat na nakasulat dito ay direktang utos sa atin. Okay? Meron pong Jew, Gentiles in the Church of God sa buong Biblia, mga kapatid. Sabi po ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang ating King James Bible ay may malinaw na pagkakasalaysay na ang salita ng katotohanan ay dapat paghati-hatiin ng tama. Okay? Basic example ay meron pong Old and New Testament. Magkaiba. Sabi nga po ng Book of Hebrews, bakit pa nangangailangan ng bago kung okay naman yung luma? So, ibig sabihin mga kapatid, kaya ibinigay ang bagong tipan sapagkat hindi na po mga kapatid binding yung mga bagay sa lumang tipan. Okay? Pero hindi natin alam dahil nga po mga kapatid, mayroon tayong idea. Hindi ko sinasabing wala tayong alam, pero may idea tayo kung bakit hanggang ngayon ay mix ang mga katuruan. Kagaya po ng pangingili ng Sabado. Okay? Maliwanag po mga kapatid na yan po ay paghahalo sa doktrina ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya mahalaga po itong rightly dividing the word of truth. Okay? A pharmacist must rightly divide medicines for different illnesses. What heals one may harm another. Likewise, Scripture must be handled with discernment or it can lead to doctrinal damage. Yan po ang katotohanan, mga kapatid, no? Yung magpapagaling sa akin, pag ininom mo, ay baka magkaroon ng damage sa katawan mo. So, tama po yun, mga kapatid. Yung gamot ay ganon. Yung pong salita ng Diyos sa iba't ibang panahon ay applicable po, mga kapatid, na sa panahon po nila. Okay? Parang ganito po, ang pagkain ay nag-i-expire. Ang gamot ay nag-i-expire. Right? Subukan mong inumin ang expired na gamot o pagkain, kainin ang expired na pagkain, ikalalason mo yon. So, alamin mo kung nasa panahon pa ba ng nasa panahon pa ba para inumin ito. Okay? So, yun po. Yun lang po ang ibig sabihin, yun lang po ang kahulugan ng right division of the Scriptures. Very simple, mga kapatid. Right division through dispensations. Okay. Pag sinabing dispensations, ito po from the word dispense. Okay? Pagkakaloob o pagbibigay ng isang pamamahala sa espesipikong panahon. Ayan. Paraan. Okay? Uri ng pamamahala sa espesipikong panahon. Yan po ang ibig sabihin ng dispensation. Okay?
God works through dispensations, biblical ages, or stewardship. Okay? Yan po ibig sabihin ng dispensation. Dito po mga kapatid sa Ephesians 1:10, the Bible says that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ. So, merong dispensation, 4 na beses na binanggit ang salitang dispensation sa ating King James Bible. Okay? At nag-post na naman ako mga kapatid ng Biblical Moderate Dispensationalist Baptist. At pinakita po natin doon ang history ng Poland churches. Ano aking pinosyon, ako daw ba'y nagpo-promote ng panibagong grupo? Mga kapatid, sabi ko, hindi po bagong grupo sapagkat si Apostol Pablo ay dispensationalists. Right dividers po siya. Hindi lang po naisulat ng maraming aklat o hindi man ganon karaming naisulat ng mga aklat na available mga kapatid, pero nag-i-exist ang mga Poland churches. Tandaan po natin pag sinabi kong Poland churches, mga simbahang si Apostol Pablo ang nagpasimula. Kagaya po ng Corinthians, ng Ephesians, ng Philippians, ng Galatians, yung mga churches na yan mga kapatid, lalo na yung mga tinuruan po ni Timothy, mga dispensationalists yan, mga right dividers yan mga kapatid. At yan po ay nag-creep in ng tuloy-tuloy throughout history. Okay? Kasi bakit? Nasa Biblia mismo yung salitang dispensation, yung salitang right division. So, wala pong bago sa atin pong pinag-uusapan. Nasa Bible po yan. Hindi lang po nabigyan ng emphasis mga kapatid. Okay? Pero, since na ating dinidiscuss ngayon, at wala naman po tayong dinidiscuss na bago, maaaring bago sa pandinig nyo. Pero kailanman ito hindi naging bago sa Biblia mismo. Amen? Sabi nga po nung isa basta bago, kulto. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin na ngayon mo lang nakita at nahukay ay bago at kakultuhan. Lagi ko pong ine-example mga kapatid, naghuhukay ka at sa iyong paghuhukay ay nakahukay ka ng isang ginto. Yan. So, nangangahulugan ba dahil ngayon lang nahukay ang ginto na iyon, ay sasabihin mong hindi, totoong ginto? Okay? Purihin ang Diyos sapagkat may mga taong workman that needeth not to be ashamed. Amen? Salamat at meron pong nagtsatsaga, sabi ng Bible ay labor in doctrines. Worthy sila ng double honor sapagkat sila ay talagang magtatrabaho, workman o laborer po sila, mga kapatid ng doktrina. Inaalam, hinuhukay, mga kapatid. Kaya sino pong makakahukay ng ginto? Hindi yung natutulog, kundi yung naguhukay. Amen? So, ganun po yan. Ang dispensationalism, ang right division ay nasa Bible mismo. Nabasa na po natin yung verse. Yan. So, nakita niyo po itong larawan na ito. Parang 10 years kong dinidevelop ito, mga kapatid. Maraming ideas na nakuha ko sa iba. At marami pong sariling pagkatuklas by the grace of God. Mga kapatid, hanggang ngayon, nag-iisip pa ako kung paano ko pa ito madedevelop. Okay? And I'm praying na makagawa ng libro specifically para po sa chart na ito at ma-explain lahat yung mga nandyan. Dispensation, Testament, Eternal Life. Parang yan po yung magiging table of contents. Okay? Sin, grace, faith, righteousness, gospel, salvation. Yan. Then, i-discuss yung earthly things, heavenly things, mga kapatid. Pag-usapan kung ano yung prophetic program, yung mystery program. Mga kapatid, so yan po mga kapatid, tuloy po tayo. Sabi po ng Ephesians 3:2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Tingnan niyo po yung verse na yan.
Hindi po ba dispensationalist si Apostle Paul? At yung dispensation of the grace of God ay binigay ang pagkatiwala sa kanya, in-reveal sa kanya, at inatasan siyang ituro ito. A dispensation is a divine stewardship or administration, how God deals with man in specific periods. Malinaw mga kapatid, ang dispensation ay hindi panahon. Ulitin natin, pag sinabing dispensation, hindi ito panahon. Hindi ito time. Hindi ito time period. Ito po ay uri ng pamamahala sa espesipikong panahon. Yan po ang ibig sabihin ng dispensation. Okay? Each dispensation has revealed truth. Balikan po natin saglit. Sandali lang po mga kapatid. Walang sound. Wala po bang sound mga kapatid? Sandali po ha. Okay. Wait. Okay, mga kapatid, sige nga po. Pakisabihan ako. Putol-putol daw po yung sound kanina. Pero yan, pinalitan na natin ang mic. Please, abangan niyo po kung okay na ha. Bago ako mag-start uli, ay abangan po ninyo. Hihintayin ko po kayo mga kapatid. Okay, kumusta? Naririnig na po ba? Please comment. Please direct PM me, mga kapatid, kung okay na. Yan, naririnig ko ng boses ko. Mga kapatid. Okay, sige, tuloy po tayo mga kapatid sa atin pong pag-aaral. So, next mga kapatid, each dispensation has a revelation of truth. Balikan nga po natin yung mga dispensation na yan. Yan dito sa ating chart, medyo napakaliit mga kapatid. Unang-una po doon sa outline dito sa ating chart, dispensation. Innocence, panahon po na hindi pa nagkakasala si Adan at Eva, yan po yung panahon. At yan po yung dispensation din, ha? Then, conscience, panahon po na nagkasala si Adan at Eva. Sunod po ay human government, yung itinayo ang Tower of Babel. Promise, yan po ay sa panahon ni Abraham. Law, sa panahon po ni Moses, mga kapatid. And then, grace, sa panahon ni Apostle Paul. And then, yung pong Daniel 70th week, mga kapatid. Daniel 70th week. And then, millennium. Yan po mga kapatid, yung ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, mga kapatid. Meron ba akong naalimutan dito? Innocence, conscience, human government, okay, promise, law, grace, tribulation period po yung Daniel 70th week, and millennial kingdom. Okay? Okay? So, wala akong nalimutan, ano? Dapat po yan ay 9. Kasama po yung eternal, yung pong fullness, dispensation of the fullness of times. Pero hindi na po natin inilagay sapagkat wala naman po masyadong detalye po yun. Tumutukoy lamang po yun mga kapatid sa eternity future. Okay? Sige, tuloy na po tayo. Yun po yung mga dispensations mga kapatid. At yan po ay pag-aaral natin doon sa ating topic in advance. Okay? So, each dispensation has revelation of truth, human responsibility. Siyempre, pag nag-reveal ang Diyos ng truth, may responsibilidad ng tao. Sa lahat ng dispensation, ito po ay makikita natin. Then, yung human responsibility laging nagtatapos sa failure. And then, God's judgment, then transition. Ganyan po lagi. Yung
yung 9 na dispensation na yon mga kapatid, o yung 8 dispensation na yon, ay laging may revelation, human responsibility, may failure, and then may God's judgment or transition. Number 2, the dispensation of grace was a mystery revealed to Paul. Ang biyaya, ang panahon natin sa biyaya ngayon, mga kapatid ay isang nakatagong o lihim na katotohanan, pero nireveal kay Apostle Paul. Anong sabi ng Romans 16:25? According to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So, ang pangangaral ni Apostol Pablo ay nakaayon sa na-reveal sa kanya na hiwaga, at itong mystery nito ay itinago since the world began. From the word mystery, mga kapatid, ito po ay isang katotohanan. Pag sinabing mystery, truth revealed sa panahong ito, mga kapatid ng biyaya. Ano bang sabi ng Colossians chapter 1 verses 25 to 26? Pero kukunin po natin lamang yung buod ng talata. To fulfill the word of God, even the mystery which had been hid from ages. So, makikita po natin yung pong mga salitang nagsasabi na ito po ay hindi revealed dati. Ito'y nakatago sa mga panahon na lumipas. Okay? Kaya po hindi lahat na nakasulat sa Bible ay nauukol sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Okay? Now, ano pa? So, tignan po natin, the secret revealed, mga kapatid. Ayan. Sa Daniel chapter 9, verse 24 to 27, yung prophecy para sa bansang Israel ay isinalarawan natin ng ganito kasimple. Okay? 7 weeks or 49 years, 62 weeks, or 434 years. 7 plus 62 is equal to 69. At ang sabi ng salita ng Diyos, doon sa ika-69th week, mga kapatid, the Messiah shall be cut off. Ang Messiah, si Jesus Christ ang tinutukoy, mamamatay po siya. And then, anong napansin nyo dun sa ating chart? Right after po ng cross ay yung 1 week o yung 7 years tribulation. Okay? Then, second coming na. Then, maitatayo na po ang millennial kingdom. So, wala yung church age dyan. Di ba? Napansin nyo? Kasi po, sa lumang tipan, hindi po revealed. Kaya nga po, secret. Yan. Hindi po revealed yung panahon ng biyaya. Okay? So, ano po ang mangyayari? Tignan po natin. Nung isinulat ni Apostol Pablo, nung inireveal ng Diyos kay Apostol Pablo, ang mystery, at the same time, isinulat niya ang tungkol dito, ang naging chart ay ito na. Tingnan nyo. Yan. Prophetic program postponed. Hidden wisdom of God in a mystery form assured. Yang kulay red na yan, yan po mismo ang panahon natin ngayon. Yan po ang tinatawag na dispensation of grace. Yan po yung tinatawag na church age, mga kapatid. Okay? And then, ano pong mangyayari pagkatapos po ng panahon na ito? Yun. Mararapture po tayo. Lahat ng ligtas ay mararapture. Kasama po yan sa mystery. Kasama po yan sa secret na na-reveal sa pamamagitan po ng ating Apostol Pablo. At pagkatapos po ng rapture, anong mangyayari? Tignan nyo. Yun. Bumalik lang po sa dati, mga kapatid, ang programa ng Diyos sa bansang Israel at sa mundong ito. Yan po ang ibig sabihin ng revealed o secret revealed. At yung secret na yon ay ang panahon ng biyaya. At ito na po yung panahon natin ngayon. Pag natapos po ang panahong ito, mararapture tayo, uuwi tayo sa langit, and then
babalik po at mauumpisahan. Babalik yung programa ng Diyos sa bansang Israel at mauumpisahan na po ang tribulation or yung 1 week o tinatawag na 7 years tribulation. The dispensation of grace is not a continuation of Israel prophetic program. Basic na basic lamang po ito mga kapatid na dapat nating maintindihan. Pag di po natin ito naintindihan na ang dispensation of grace ay hindi po continuation ng programa ng Diyos sa bansang Israel, ay talagang hindi tayo maniniwala mga kapatid na during Christ's earthly ministry ay nag-start na po ang dispensation of grace. Okay? Hindi po. Sapagkat ang dispensation of grace ay ito po ay bunga o prutas, mga kapatid, ng death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yan po ay consistent sa Daniel chapter 9, verses 24 to 27. Kaya po yun ang interpretation natin sapagkat consistent po yun sa prophecy. Hindi pwede kasing magbanggaan po yung dalawang propesiya. Yung isang propesiya dito po sa revealed truth na ito, mga kapatid. It was a mystery, kept secret until revealed through Paul, the apostle to the Gentiles. Ulitin po natin ini-reveal kay Apostle Paul. Hindi nag-start kay Apostle Paul ang dispensation of grace. Tatandaan po natin yan hindi po tayo mga mid-acts, hindi po tayo hyper-dispensationalist. Pag ni-reveal, okay, hindi mo pa kasi pwedeng i-reveal ang wala pa. Ni-reveal kay Apostle Paul. Bago ni-reveal kay Apostle Paul, nag-i-exist na. Paano ko i-reveal sa inyo kung anong laman ng bulsa ko? Kung wala naman itong laman. Ibig sabihin, bago ito ma-reveal, mga kapatid, nando na. Yon. At matitrace po natin yan sa pamamagitan ng comparing scripture, comparing verses to another verses, mga kapatid. Okay? Next. It introduced justification apart from the law. So, ang katuruan po ng grace ay ang kaligtasan o pag-aaring ganap na hiwalay sa mga batas ni Moses. A new man, the body of Christ. Ayan. Yan po ang laman ng mystery. May panibagong entity, may panibagong grupo. At ito po ay hindi kasunod o hindi po ito karugtong, mga kapatid, ng programa o ng mga programa ng Diyos sa mga Hudyo. Panibago po ito. Hindi po ito connected sa mga Jews, mga kapatid, kundi sa new man, walang iba kundi ang body of Christ, ang church. Next, ito ay heavenly calling. Bakit? Ang 12 disciples ay tinawag ng Diyos noong siya'y nasa lupa pa. So, earthly calling ang tawag doon. Nung si Apostle Paul ay tinawag ng Diyos ng ating Panginoong Yesus, nasa langit na ang ating Panginoong Yesus. Kaya ang tawag natin dyan ay heavenly calling, na kung saan may kinalaman po sa body of Christ, for our conversation is in heaven. Sapagkat ang church ay heavenly people, mga kapatid. Next, no difference between Jew and Gentile in Christ. Makikita po natin sa Matthew chapter 10, ayaw padaanin ng Panginoon, ayaw papuntahin ng Panginoong Yesus ang mga alagad sa daan ng mga hintil, doon lang daw sila sa nawawalang tupa ni Israel. Okay? Noon yun. Pero, ang nireveal kay Apostle Paul, ang nireveal kay Peter sa Acts chapter 10, nilinis na ng Diyos ang mga hintil. Amen? Malinis na. At yung cross, yung dugo niya sa cross, ang nanglinis, mga kapatid. Kaya, ang body of Christ ay hindi na nakikilala ang mga Hudyo na Hudyo, at ang mga hintil ay di na nakikilala ang mga hintil. They are one in Christ Jesus. Their identity were vanished, mga kapatid. Nawala yung kanilang identity. Okay? Nung sila po ay napunta sa body of Christ. Kaya po, mga kapatid, yan po ang pinaka-core ng teaching
ng dispensation of grace. Kung nawala po ito sa dispensation ng law ni Moses. Okay? So, dapat po yan ay maintindihan ng bawat isa sa atin. Yan po ay malinaw, mga kapatid, na dapat na makita po natin. Next. Number 3. Paul is the apostle to the Gentiles in this dispensation, mga kapatid. Kung merong Moses sa mga Hudyo, sa panahon po, mga kapatid, ng batas, pagkalabas po nila, pagkalaya nila sa Egypt, mga kapatid, meron pong 12 tribes, okay, of Israel, at dire-diretso po yan hanggang sa panahon ni John the Baptist, panahon ni Jesus Christ, ay pumili siya ng 12 apostles. At ang 12 apostles na yan, mga kapatid, the 12 apostles of the Lamb, ayon sa Matthew chapter 19, ay mayroong pangako sa kanila na pamumunuan at uupuan during millennial kingdom, doon po, mga kapatid, sa panahon na yon. Kaya ang 12 apostle, mga kapatid, ay para sa 12 tribes of Israel, kung kaya't sila'y 12, ha? At, mga kapatid, bakit iisa si Apostle Paul bilang apostol ng mga Hentil? Sapagkat siya po ang representative ng one body. Amen. Kaya hindi kasama si Apostle Paul, ha, sa 12. Tandaan po natin yan. Sa Romans 11:13, sabi po ng Apostle Paul, "For I speak to you Gentiles, in as much as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office." Ayon po sa talatang yan, mga kapatid. Okay? So, malinaw po, mga minamahal, malinaw po na si Apostol Pablo ang ating spokesperson. Hindi si Moses, hindi ang 12 disciples. Hindi natin sinasabi na hindi na natin papansinin ang turo at ang sulat ng 12 apostles, kung sino man ang nagsulat sa kanila. Hindi ko sinasabing hindi natin papansinin ang sulat ni Moses at ang mga propeta, major and minor prophets sa Lumang Tipan. Hindi po. Ang ibig sabihin ko lang, huwag nating ineglect ang utos, katuruan, doktrina na tinuturo ni Apostol Pablo. Sapagkat sabi niya po sa 1 Timothy 1:3, "Charge some that they teach no other doctrine." Huwag magtuturo ng ibang doktrina, maliban po, mga kapatid, sa revealed truth na binigay kay Apostle Paul. Pagbabangga ang anumang nakasulat sa Bible sa tinuro ni Apostol Pablo, mga kapatid, dapat i-consider natin yan. Okay? Yung malinaw naman na utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, talagang yun ang i-embrace natin. Doon nakasalalay, mga kapatid, ang ating usefulness at ang ating reward pagdating sa langit. Kaya po dito sa 1 Corinthians 3:10, the Bible says, "As a wise master builder," si Apostle Paul nagsasalita, "I have laid the foundation." Ayan. Inilagay niya ang foundation, mga kapatid. Kaya po si Apostol Pablo ang may foundasyon o may pundasyon sa ating katuruan. Kaya nga ang preaching ko kayo ng umaga, "Thou hast fully known my doctrine, manner of life." Sapagkat sinasabi niya po ito sa dispensation of grace, sinasabi niya po, mga kapatid, sa panahong ito ng biyaya. Okay? Next. Paul's apostleship is distinct from the 12. Yan, napasadahan ko na kanina. The Lord Jesus revealed directly to Paul, okay, the truths for this present age. Kaya yung letter na yon, yung love letter ng Diyos sa ating mga hintil, ay ipinadala niya. Ang messenger niya po dito ay si Apostle Paul. Hindi ang 12 disciples, hindi si Moses, hindi si Jeremiah, hindi ang sino mang mga propeta, hindi si Isaiah, hindi po sila, mga kapatid, kundi si Apostle Paul. Kaya mas isasaalang-alang natin, mas titignan po natin, mas gagamayin natin ang sulat ni Apostle Paul kaysa sa alinmang sulat sa Bible, mga kapatid. Kinakailangan yung instruction sa atin ang dapat nating maintindihan. Sa government ay marami pong department, no? Kung galing po kanina sa munisipyo, iba-iba po yung mga departamento po doon, mga kapatid.
Ha? Ngayon, yung departamentong yun, mga kapatid, ay nagsumisimbolo o naglalarawan, mga kapatid, sa mga dispensations. May kanya-kanyang administration po doon. May kanya-kanyang papel, proseso. Okay? Hindi po nangangahulugan na nandun sila sa munisipyo lahat sa building ng pagudpod. Doon ako pumunta kanina. Hindi nangangahulugan na pare-pareho po yun. Okay? Ganun din po. Napakaliwanag, ganun, understandable ng atin pong ilustrasyon. Kaya sana po mga kapatid, by God's grace, mag-gets po ninyo. Amen? Next, Paul's gospel sa 1 Corinthians 15:1-4 is the saving message today. Yan ang sinasabi mga kapatid ng Galatians chapter 1 verse 8-9 na kapag may nangaral ng ibang gospel, maliban sa ipinangaral ni Apostol Pablo, hayaan silang matakwil o masumpa. Ano po ba yung laman ng 1 Corinthians 15:1-4? Mga kapatid, simple lang po, especially ang 3 and 4, that Christ died for our sins according to the scripture, that He was buried and rose again the third day. So, ito po ang gospel na nakapagliligtas. Ang tawag po dito sa 1 Corinthians 1:18 is the preaching of the cross. Amen? It is the preaching of the cross, mga minamahal. Amen. Hindi po yung preaching of the kingdom. Hindi ang preaching of the crown, which is pinreach doon po sa panahon ni John the Baptist, hindi pa namamatay ang ating Panginoon Jesus. Ang gospel doon ay gospel of the crown. Okay? Ngayon po ay gospel of the cross. Dati ay preaching of the crown. Ano po ang preaching nila? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tawag yan ay preaching of the crown. Pero ang preaching of the cross, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. His death, His burial, and His resurrection. Nung nakita ng God the Father yon, Isaiah 53 verse 11, sabi niya, and He shall see of the travail of His soul, and shall be satisfied. Na-satisfied ang God the Father sa death, burial, and resurrection, mga kapatid. At yan ang nakapagliligtas sa ating kaluluwa ngayon. Kung maniniwala tayong ito lamang ang paraan upang tayo maligtas sapagkat tayo pong lahat ay makasalanan. Just as Moses was the divinely appointed spokesman under the law, Paul is the divinely appointed apostle under grace. Okay? Parehas po silang sugo ng Panginoon sa magkaibang panahon at sa magkaibang mga tao. Okay? Yan po ang tinatawag nating right division of the scriptures, mga kapatid. Failing to rightly divide leads to doctrinal confusion. Ayan. Ang mabigo, mga kapatid, na hatiin ng tama, okay, ang katotohanan ng Diyos sa Biblia, ay aakay sa atin sa pagkakamali at kalituhan ng maraming doktrina. Sa Galatians 1:6-9, warns of the another gospel. So mayroon pong another gospel doon. Sa Matthew 24:13, enduring to the end is for Israel, not the body of Christ. Alam niyo po, walang tigil ang debate ng mga nawawala ang kaligtasan at doon sa mga naniniwalang hindi nawawala ang kaligtasan. Alam niyo, pinakadahilan dyan kasi nga hindi po nila natutunan ang right division of the scriptures. James 2:24, justified by works, was true under the law or under the tribulation period and not under grace, mga kapatid. Mixing law and grace results in conditional salvation, legalism or charismatic error, and number 3, misinterpretation of prophecy. Ayan. Kaya po mga kapatid, ang linaw at ang ganda na matutunan po natin ang right division. Apostle Paul's apostleship is distinct from the 12. Sinabi ko na yan kanina, magkaiba po yan doon sa 12. The Lord Jesus revealed directly to Paul, Galatians 1:11-12, naisulat na po kanina, nailagay na sa ating comment section. Okay, the Lord Jesus revealed directly to Paul
the truth for this present age. Okay? Kay Apostol Pablo po, in-reveal directly ni Jesus Christ. So, sabi po rito, just as Moses was divinely appointed spokesperson under the law, Paul is the divinely appointed apostle under grace. The Bible says sa Romans 6:14, for ye are not under the law, but under grace. So, anong gagawin natin dyan sa mga talatang yan? Especially dito sa Romans 6:14. Meron po talagang pagkakaiba ang law and saka po ang grace, mga kapatid. Rightly dividing the word is not optional. It is essential for spiritual growth and doctrinal soundness. Again, mga kapatid, ang pagre-rightly divide ng truth o ng salita ng Diyos ay hindi po optional. Hindi pwedeng aralin o i-practice, hindi pwedeng sabihin, bahala na. Hindi po ganoon, mga kapatid. Lalo na tayo po ay mga lingkod ng Panginoon at preacher, kinakailangan mga stewards tayo of the mysteries of God. Amen? The Bible has distinct dispensation. We live in the dispensation of grace and mystery revealed to Paul. We follow Paul as he follows Christ, not the program given to Israel. Alam niyo po, ngayong gabi, masaya na ako na inyo pong mag-grasp, na inyong makita ang pagkakaiba ng Hudyo at ng body of Christ, pagkakaiba ng law and grace, mga kapatid. Simple lang po. Yan po yung basic na turo sa right division. Okay, ano sabi po ng 1 Corinthians 4:1? Let a man so account of us as of the ministers of Christ and steward of the mysteries of God. Sa Bible po ay merong 10 mysteries na tinuro ni Apostol Pablo, mga kapatid, na yun po ay dapat nating matutunan din, mga minamahal. Okay? Yan po yung basic right division of the scriptures. Medyo mas maluwag, hindi siya masyadong complicated, hindi siya masyadong maraming paliwanag at nag-branch. Hindi po natin pinakita yung deep nito, mga kapatid. Alang-alang po sa mga bago nating manonood. Maaring malalim na nga po ito sa mga bago, lalo na kapag walang background talaga sa Bible. Nako, mga kapatid, napakahirap unawain po nito kung hindi Tagalog at hindi po ipapaliwanag at magbibigay ng mga halimbawa o illustration, mga kapatid. Okay? Marami pong salamat, mga kapatid. I hope na may natutunan kayo sa gabing ito.